Mahal natin ang Diyos ng buong puso kapag siya lang ang ating minamahal. Ang tawag dito ay undivided love. Mahal natin ang Diyos ng buong isip kapag pinipili natin na sumunod sa lahat ng kanyang utos. Ang tawag dito ay responsive love. Mahal natin ang Diyos ng buong lakas kapag nagpapatuloy pa rin tayo sa kabila ng bawat pagsubok. Ang tawag dito ay unshakable love. Good morning everyone! Muli po akong inyong Ate Jen at itutuloy po natin ngayong araw na to yung ating sharing regarding po sa ating topic na apat na gabay kung paano natin mamahalin ang Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa aking adhikain na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms upang mas marami pa tayong maabot na ating mga kapatid at kaibigan. Sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bacanais Mini Farm at pag-share sa inyong mga kakilala ng mga videos natin ay napakalaking tulong po, napakalaking suporta para po tayo ay mag-grow. Okay, so tuloy po tayo. Ang topic po natin, ang pag-uusapan po natin this morning ay ang unshakable love. So pangatlo na po ito dun sa gabay, dun sa apat na gabay kung paano natin mamahalin ang Diyos. Una ay ang undivided love. Pangalawa, responsive love. At ito na po, pangatlo, unshakable love. Ipakita natin sa Kanya ang tuloy-tuloy na pagmamahal kahit pa nga anong mangyari. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, isa sa pinakamalaking halimbawa ng pagmamahal ay ang commitment. Ang isang commitment po o unshakable love ay ang picture ng isang mag-asawa na tumupad sa kanilang pangako sa kasal ng 50, 60 o kahit 70 taon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ito din po ang gusto ng Diyos na klase ng pagmamahal na dapat na ibibigay natin sa Kanya. Inaasahan niya sa atin ang matatag na pagmamahal kahit ano pang mga pagsubok ang dumaan. Kailangan na ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi natitinag. Madali lang mahalin ang kapwa-tao na nakikita natin, nahahawakan, naririnig at nayayakap. Pero mas mahirap mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita. Tapos yung Diyos pa na yun na nagsasabi na mahalin natin siya ay hinahayaan niya tayong dumaan sa mahihirap na pagsubok. Tapos ito pa, nangako ang Panginoon sa atin ng mga bagay na hindi naman natin nakikita. Tama ba? Grabe no, parang ang hirap mahalin ng Diyos. Kaya nga marahil ito ang dahilan kung bakit pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus na mahalin natin ang Diyos ng buong nating lakas kasi mahirap siya talagang mahalin. Sa tulong po ng banal na espiritu ay mahalin natin ang Diyos ng buong lakas. Unshakable love. Hindi tayo matitinag kahit hindi natin siya nakikita. Itanong natin ito sa ating sarili. Paano natin minamahal ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? Isang Frenchman na tinatawag na Charny ay nagkamit ng galit ni Napoleon at siya ay ikinulong. Malungkot na malungkot si Charny dahil iniwan na siya at pinabayaan ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. At wala nang nag-aalala sa kanya para man lang dumalaw. Sa kanyang kalungkutan at desperasyon, kinuha niya isang bato at ipinasulat niya sa pader ng kanyang selda at ang sinulat niya ay ang salitang Nobody cares. Isang araw, may isang berdeng sanga na lumabas mula sa mga biyak sa sahig ng kanyang kulungan at nagsimulang umabot sa ilaw mula sa maliit na bintana sa tuktok ng selda. Tuwang-tuwa si Charny kaya't nagtatabi siya ng tubig para ipandilig sa maliit na sanga mula sa inumin na binibigay sa kanya. Lumago ito hanggang sa naging isang halaman na may magandang asul na bulaklak. Nang bumuka na ang mga petals nito ay binura ni Charny yung dati niyang sinulat na Nobody cares at sa halip ay pinalitan ito ng God cares. Tapos hindi dito nagtatapos ang storya dahil may blessing pa ang Diyos sa kanya. Ang kasama niya sa selda na lalaki ay may maliit na anak na babae na pinapayagan na bisitahin ang kulungan. Natuwa ang batang babae sa pagmamahal ni Charny sa halaman niya at umabot ang balita kay Empress Josephine na nagsabi, ang isang taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga ng halaman ay hindi maaaring masamang tao
kaya't kinumbinsi niya ang emperador na palayain si Charny. Dinala ni Charny ang kanyang halaman sa kanyang tahanan at maingat itong inalagaan hanggang sa kanyang kamatayan. Bakit? Dahil sabi niya, itinuro ng halaman sa kanya na maniwala. Kapatid, maaaring sa mga oras na ito habang ikaw ay nakikinig sa akin ay meron kang pinagdadaanan at maaaring iniisip mo na hindi naman nagmamalasakit ang Diyos. Tandaan mo ito kapatid, hindi totoo na hindi nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Alam niya kung anong nangyayari sa iyo. Manampalataya ka lang na mahal ka niya. Huwag mo hayaan na matinag ang pagmamahal mo sa Kanya dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Ipakita mo sa Kanya ang unshakable love, yung hindi nagbabago na pagmamahal dahil kahit kailan, hindi din siya magbabago para sa iyo. Kung magtitiwala ka at susunod sa Kanya, ay ipapakita niya sa iyo na kumikilos siya sa background mo at meron siyang plano at purpose sa kung anuman ang iyong pinagdadaanan. Mga kapatid, ito po yung ating topic for this morning, unshakable love. At nawa po ay napagpala tayo sa sharing natin ngayon. Lagi po nating tatandaan na anuman yung pagsubok na dumarating sa buhay natin, ito ay mga pagsubok lamang para subukin kung hanggang saan tayo mananampalataya, hanggang saan natin mamahalin ang Panginoon. At kung ito ay mapagtatagumpayan natin, ay merong naghihintay na buhay na walang hanggan para sa atin. Kaya be strong, lahat tayo ay magpakatibay, ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon kahit pa maraming mga pagsubok ang dumadaan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po.